Magandang hapon mga kapamilya, mga kapuso. Ngayong hapon na ito, isa na naman pong panauhing pandangal ang ating i-interviewin. Isisiwalat po niya ang kanyang karanasan, ang kanyang istorya ng kanyang buhay, kung paano siya nagsimula, at kung paano siya nahubog sa isang magandang success ng kanyang mga buhay bilang isang kasambahay. Ngayon po, ah, ngayong hapon na to, i-interview po natin, itago na lang po natin sa pangalang Bebang. Magandang hapon, Aling Bebang. Magandang hapon. Magandang hapon po. So, paano ka ba nagsimula dito sa Manila? Simula po ako dito noong 1996. Pagka-graduate ko po ng high school. Dito na po ako nagtatrabaho diretso. Next. Tuloy-tuloy mo lang. Kasi, bali yan yung ulang naging trabaho mo. Yes. Kamusta naman yung naging trabaho, naging amo mo? Ang dami ko pong naging amo, dami ko pong napagdaanan na trabaho. Simula nag-start ako, nag-graduate ko ng high school. Nung 17 years old po ako nung mga ganyan. Naging pangalawang trabaho mo. Ang pangalawang trabaho ko ay nagtatrabaho po ako sa isang bake shop ng company. Tapos, ayun po, umalis po ako doon. So, pumunta po ako sa isang lugar. Bali, meron pa akong relatives, malayo na po. May kaibigan po siya na naghahanap ng papangasawa na hapon. Matanda na po siya. So, pinakilala ko. Tapos, nung nakilala ko na siya, yun, nagustuhan niya ako. Yun, nagkaroon kami ng relasyon. Tapos, kinasal kami. Wala lang kaming anak. Napakaganda pala yung naging takbo ng Noon. So, ngayon, ay yung pangatlo na. Kaya naman kami naghiwalay ng, kaya po kami naghiwalay ng hapon dahil may nagsumbong po, na siniraan po ako na pumasok po ako sa isang bar. Nagtrabaho daw po ako sa isang bar na hindi ko naman po alam kung anong klaseng trabaho yun. Nagsumbong. So, pinadala ako lagi buwan-buwan kasi nag-aaral po ako noon. Pinag-aral ako ng Japanese language, pinag-aral ako ng cooking, pinag-aral ako ng driving school. Tapos, pagkatapos noon, umalis ako doon sa inistihan ko. Umuwi ako doon sa ate ko sa Mandaluyong. Doon ako nag-stay pansamantala. Hindi muna ako bumalik doon sa school namin, sa tinitirhan namin, na binabayaran ng asawa kong hapon. Ngayon, may pumunta doon na na isang katiwala doon sa iniistara namin na pinapasukan ko yung pinag-aralan ko lahat nandun na para kung paano ka matuto sa kanila, Japanese language, ganyan, lahat. May nagsabi daw na, "Oh, Sally, balita ko. Pumasok ka raw sa isang bar, ganyan. So, nagulat ako. Kasi daw, ganito, ganyan, may nagsabi, nakarating na raw doon sa asawa ko sa hapon. Sabi ko, bakit? Sino nagsabi? Hindi ko nga alamin kung anong klaseng trabaho kasi bata pa nga ako nun. Iwan ko, basta yun ang daw nakarating doon. Di wala, dinidma ko lang kasi hindi ko naman kung ano explain ko kasi hindi ko naman talaga alam yun kung ano yung trabaho na yun. Tapos yun, hanggang yung asawa ko tumatawag daw doon sa opisina, doon, hindi ko masagot-sagot kasi hindi ako pumunta doon kasi nga dahil nga sa chika, chismis na hindi naman totoo. So hindi na ako bumalik doon sa sa training center, parang gano'n. Hindi na ako bumalik doon hanggat sumulat yung asawa ko kasi sabi ng asawa ko tumawag siya ng maraming beses, ang dami daw dahilan, ganyan. Yun daw ang sabi ko na babalik daw ako pero meron para akong ginagawa, ganyan, meron na raw akong boyfriend.
Sama, di ba? Ang sama, di ba? Tapos, yung pera daw na pinadala niya, buwan-buwan, nagpapadala siya doon sa training center namin, doon sa mahawak sa amin. Papadala siya ng, iwan ko kung magkano, basta, hindi ko alam. Basta binibigay lang sa amin, allowance lang. Galing sa asawa ko yun ha, pera yun ng asawa ko ha. Kasal na kami ha. So yun. Pagkatapos nun, sumulat uli yung asawa ko, naggalit na galit. Pinamukha niya sa akin na ang laki ng ginastos ko, almost magwa 1 year, magwa 1 million daw ata ang gastos niya sa akin. Oo, lahat daw, pati sa mga ano. Tapos yung mama ko, pinadala ko dito. Almost 1 million daw ang nagastos niya sa akin. Lahat pinamukha niya sa akin. Wala daw akong kwenta, ganyan. Usama, ano. So yun, sabi niya sa akin kung pwede lang daw kunin niya raw, singilin niya raw ako sa lahat ng ginastos niya sa akin. So, hindi ko naman kasi parang bata pa kasi ako noon, wala akong masyadong i-explain sa kanya. Parang, dilma lang. Wala sa kasi napipilitan lang. Kasi gusto niya na nga ang mangyari, kaya kami kasal agad kasi gusto niya dalhin niya ako doon sa Japan. So, yun po ang buhay namin. Yun po ang tawag ito? Story naman. Naging storya ng buhay ko. So, ngayon, dito po ako ngayon sa bago kong trabaho. Ang dami ko na pong pinagdaan ng trabaho. Naging bodyguard ako, naging yaya, naging kusinera, hindi naman marunong magluto. Sa mga tuwid po, Ngayon pa dito pa ako sa mga ngayon. kapamilya. Maganda naman po yung naging takbo ng buhay niya. Bagamat may mga bagay talaga na nagkakaroon ng mga problem, siguro dahil syempre hindi naman natin masasabi yung panahon o kung ano yung pwede pang mangyayari. Pero ang pinakamaganda po doon yung nag-thankful siya kay Lord. Nagkaroon siya ng isang anak na sana mayapan niyang asawa. Oo, sa pangalawa na po. Sa pangalawa po yun. Yun pa man, may mga bagay na gano'n. Wala po dapat na pagsisihan o wala po dapat na isisi. Kasi nangyari po yun na hindi naman kagustuhan ng mga tao ng bawat isa sa kanila. So, yun. Sana po ay may napulot po kayong aral sa kwento ni Ate Sally ngayong hapon na ito. At sa susunod pa po, mas marami pa po kami ikukwento sa inyo. Kaya, subscribe lang po kayo at saka keep on watching sa YouTube channel po namin ni Ate Sally. So, yun lang po. Magandang hapon, mga kasambahay. Ano yung channel mo? Kingfisher. Kingfisher po, haring mangingisda. Hi. Bye po. Tama.